Disclaimer. Content on Diary of an OFW and Audio Media is for informational and storytelling purposes only. It reflects personal experiences and opinions, not professional advice. Viewers should verify details independently and seek qualified guidance for their own situations. So dati nagtatrabaho ako sa sa Cebu kasi kami naka-base. Doon kasi kami talaga nag-live-in ng partner ko sa Cebu. Pero pinanganak ako sa Manila. Pero yung relatives ko nasa Bohol lahat. So doon kasi ako nag-college, Bisaya. Tapos sa Cebu kami naka-base. Doon ako nagtatrabaho for I think 13 years. Kasi pag lipat ko dito hindi na ako talaga nag-quit na ako Kasi alam ko hindi talaga siya pwede. So yun sa Cebu, doon ako tatrabaho sa home base din. Home base, pag tinatanong nila na ano ka call center? So, hindi. Tapos tinatanong nila, ano ba trabaho mo? Hindi ko siya ma-explain kung anong trabaho. Kasi mahirap siya. Siguro din, so tagal ko nagtatrabaho. Madali na para sa akin. Pero ang hirap niya i-explain kung ano yung trabaho ko talaga dati, kung anong klase siya na line of work, kung ano yung ginagawa namin. So, sinabi, basta back in office. Basta nag-process lang. Pero ang inline din lang niya siya sa trabaho ko na, as a profession ko. Kasi nurse ako. Registered nurse ako. Parang nasa healthcare industry. Healthcare industry siya. Pero hindi ako insurance. Hindi rin more on research siya na medical account. So, nauna yung partner ko dito. So, kasi galing siya na Malaysia din. Malaysia. Tapos, nag-apply siya dito. So, napunta na siya dito sa Czech. Siguro after a year, na sumunod na ako. So, after a year lang. Kasi ngayon, as of currently, 2 years pa lang siya dito. Pero ako, after a year, mula nung dumating siya, nakapunta na ako under long-term visa na family reunification. So, yun yung visa ko. The way na tinitingnan ko kung ano yung klase ng parang benefits ng long-term visa for family reunification. Para siya technically, para siyang fiancé visa. Para siyang husband, wife na visa. Pero, wala kasi kayong access sa labor market. So, technically, hindi talaga kayo pwede magtrabaho. Pero, may mga company din naman na narinig ko na tumatanggap, na nagsisponsor sila ng working visa. Depende din kasi talaga yun sa company kung magsisponsor sila ng visa for you. Kasi like currently sa situation ko, meron namang nag-offer sa akin sa Prague. Kasi yun din ang alam, kasi yung nag-refer sa akin, ang sabi niya, okay lang naman daw. Kasi meron din naman daw silang mga kasama natin na doon sa company. Na ganun din yung situation. Tapos, so, nabigyan ko ng application ko. Tapos, parang sumabit lang siya sa HR kasi parang meron silang bad experience. Sa ganung situation na parang... Though hindi Filipino, ibang nationality. Ibang nationality. Pero ganung visa. Parang ganung situation na hindi na okay yung until now daw hindi na okay yung visa nila for working. So parang imbis na okay na sana, makakapasok na sana ako, masusponsor na sana ako dun sa work na yun. Sumabit ako sa HR si HR parang na may issue sila dun sa work na yun. Kaya hindi na lang nila pinurso. So yun ang ko, parang hintayin ko na lang muna. Kasi currently, may pending ako na visa application for long-term residence permit na family pa rin. Family pa rin kasi wala naman akong work dito.
So, family reunification pa rin. Pero at least, that time, by that time na meron na akong at least meron na akong access sa labor market na pwede na akong maka-apply. Nag-follow pa rin talaga kami sa process. Ito yung actual process talaga kung paano yung same lang talaga siya ng process sa heterosexual na lalaki babae. Same lang din talaga process lahat, yung documents, lahat pare-pareho lang. Pero yung idea kasi 'di ba, ang pinaka concern lang kasi doon regarding sa same-sex couple na family reunification is yung paano kayo kinasal. Ayun, yun na nga. Oo. Paano kayo Kasi paano kayo kukuha ng proof ng marriage certificate? Oo. Kasi sa Pilipinas, Which is- wala sa Pilipinas. Which is yun yung pinaka-kailangan para to magpasok prove. ka Oh, sa to family prove. reunification. Okay. Nakasal kayo, paano nyo mag-prove na kasal kayo? Or in a relationship kayo, ganyan. So, kasi sa Pilipinas, wala naman. Alam ko, merong mga nag-civil union sa Pilipinas, yung parang celebration lang. Pero technically, hindi siya legal. Kasi, Wala pa rin siya by law. wala pa talaga siya bylaw sa Pilipinas. Kasi, alam naman natin, situation sa Pilipinas. Mahirap maging mag-partner sa Pilipinas talaga technically, especially sa same namin na part ng LGBTQIA community. So, then dito, as what you mentioned na wala rin dito. Oo, wala dito. Walang same-sex marriage dito. Pero, they are open, they are welcoming din naman sa ganitong relationship. So what we did, kinasal kami online. Okay. A little backtrack. Bago kayo kinasal, nandito na yung partner. Okay. Nandito na siya. Nandito na yung partner. Kasi, di ba, galing siya ng Malaysia, hindi naman kami pakasal sa Malaysia. It's a Muslim Oo. family. Oo. So pagdating na dito, nahirapan kami, paano tayo kakasal? Ang mahal i-travel kasi, di ba, pwede naman na magta-travel kami to other countries na pwede kami kasal talaga ng face-to-face. Eh, ang mahal, wala naman tayo budget. Magastos, may visa pa. May visa ka pa. Ano pa, tapos, so, buti na lang, meron din nag-refer sa amin yung friend namin. Shout out to Howie. Howie and Jerome. Ni-refer nila kami sa idea of online wedding. Which is, ang officiator mo doon is USA, na Utah. And they have a license. They have a license. They cater, LGBT couples. yeah. And also they cater, yung online wedding, remote wedding they call it. Sa term nila, it's a remote wedding. Pero funny sa part namin kasi we call it Zoom wedding. Kasi literal talaga siya na Zoom wedding. Zoom wedding! So, ang nangyari, si officiator, which is yung si Utah County Clerk, makita niya siya sa may search niya siya sa Google yung nila website nila, makita naman niya siya and all the process there nandun. So si officiator nasa Utah via Zoom. Tapos ako and my witnesses nasa Pilipinas. Tapos si partners nandito sa Czech Republic. So three-way yung Zoom. Pero three-way siya pero meron kami mga in-invite na mga friends namin na pwedeng mag-join sa Zoom. So maganda yun kasi talagang yung access mo sa kasal is via invite. Kung wala kang link, hindi ka makakalit. Hindi makakapunta ako ng invitation. Oo, kasi di ba sa Pilipinas kasi mahilig kasi pagkasal. Sabi-sabi Ikaw na i-invite. May isasama pa. Oo, may isasama yung buong barangay. Pero maganda din yung tipid din. Practical, no? Practical. Practical. Pero aside sa practicality, yung target kasi namin, paano ba tayo makakakuha? Paano tayo magiging legal sa mata ng country na pupuntahan natin or pupuntahan ko? So yun yung ginawa namin. So yung friend mo na nag-refer sa inyo or nagbigay ng idea, ganun din ba yung way niya parang kaya Parang sila yung nagturo. Sila yung parang sa going term ko, sila yung first blood. yes. Sila yung unang nag-try. Tapos Sila yung kinain. sila kasi yung unang nag-try. Tapos parang yun din yung parang ginawa din namin. Pero difference lang namin is mas maliit yung nagastos ko. Kasi
Kasi para sila nag-third party, kumuha pa sila ng agency para sa kasal nila. So, umabot sila ng 40,000. Peso. For peso. Oh my gosh, 40,000 lang! 40,000. May Pero, ano pa yun? May pero celebration pa yun. Pilipinas naman yun. So, Pilipinas. malaki na yun for Oo, malaki na okay, yun. okay. 40,000. Nung ako na nag-process, ako kasi mahilig kasi ako mag-research. Magaling ka sa documents, sa research, mga... Hindi naman magaling, pero masyado akong critical sa idea na dapat tama to, na lahat ng Sa gagawin ko tama. analyzation Oh. ka. Kasi yun yung technical yung trabaho ko. Kasi Critical thinking, tapos nagbabasa talaga ng puro research. Oo. Kasi yung research ng mga tinatrabaho ko, puro medical, so bagong gamot, bagong sakit, ganyan. So, ang nagastos ko lang doon, all in all, hindi isang baksakan. Kasi parang 3 times, 4. 3 times ko siya na, parang, yung staggered the payment. Mga nasa 20,000 Peso. peso. For the whole wedding. For the whole wedding, the Pati documents. documents, and also yung mismong apostille na marriage certificate. Kasama na yung 20,000. Okay. So, dahil we already live in a world of technology, so dapat marunong talaga kayo gumamit ng computer. At saka marunong po tayong magbasa ng instructions. Comprehension. Yun yung pinaka-best na, ma-advise na, magbasa talaga. Comprehension. May website, pwede kayong mag-research, andyan na po si Google, andyan na po si ChatGPT. Oo. Ibibigay sa inyo po lahat, i-feed sa inyo lahat kung anong questions nyo. Iintindihin na lang. Step by step, ayun na lang po. Actually, yung sa website nila, so you can search it, Utah County Clerk. County Clerk. Ililink namin yan sa baba para Okay. na lang. Tapos, nandun din yung mga steps nila. Technically, ang whole process is, mag-apply kayo for digital license. So, yung digital license, yun yung magiging parang temporary nyo na, parang kung sa Pilipinas pa, Senuman number. Yung parang Senuman. Parang yun. Then, pag nag-apply kayo, ang mangyayari, medyo technical kasi siya eh. Through online, magpa-file kayo, parang sheet mo, parang web page mo, ikaw ang mag-type ng information mo. Then, isi-share mo yung link sa partner mo, tapos siya na mag-file. So, kung regarding sa signature, it is more on electronic signature. Just type your name. Yun yung signature name. Tapos, pag na-file mo na siya, siguro after a day, siguro nasa siya, mga $165 yung mismong application lang ng digital license. Tapos, pag na-receive nyo yung digital license, that's the time na pwede na kayong before that pala. So, yung regarding sa application ng digital license, ang kailangan nyo lang talaga doon is, of course, passport. Passport. Tsaka siguro, I think yun lang talaga, passport lang talaga yun. At saka siguro magandang internet. Kasi, At saka malawak na pag-intindi. kasi ang issue ko lang talaga dun sa during the application namin, yung sa internet, kasi ayaw nang i-capture yung Kasi pag digital copy, kasi minsan, Siguro, malaki at saka- nire-record niya na internet speed or download. yes, at saka siguro magandang phone. Magandang camera, medyo pala. Hindi kasi, minsan kasi, pag kailangan mo kasi yung i-scan yung IDs. IDs and password dun sa platform ni officiator para ma-okay yung digital license mo. Tapos, so after the digital license is already released, that's the time na pwede na kayong mag-file for the mismong celebration, which is yung remote wedding. Yung ceremony. I think mas mura yun. I think nasa lang yun, $35. Kasama na yung officiator, kasama na yung kasama na rin doon yung license or yung paper. yung hard copy, pero hindi pa yung apostille. Hindi pa yung siya apostille. Tapos so kakasal kayo. So after nung kasal, I think after a day, nirelease na rin naman din niya agad yung Parang e-copy. marriage certificate. Yes.
yung electronic copy via email, sinend niya rin naman kaagad. Mabilis lang. Mabilis lang. Tapos, so if meron na kayo nung electronic copy, yun yung parang determining factor na pwede na kayo mag-request for apostille. Kasi ibig sabihin nun, nandun na sa records nila yung ano nyo, marriage nyo. So, yung apostille, ito talaga yung pinaka-critical for us LGBT na couples. Ito yung pinaka-critical, yung apostille na marriage license namin. So, I think nasa ano yan, $130 to $150 yung application niya. And it would take at least mga 2 to 3 weeks. Kasi from Utah, ipapadala pa kay Soldier. Soldier ba yun? Or basta parang governor. May governor pala. O, papadala pa kay governor para signature niya. Tapos, babalik na naman. Tapos papadala pa sa Pilipinas. Kasi may mga pirmahan ata na Oo. Kasi parang yung governor siguro yung authenticate. Oo. So yun talagang authenticated yun. Kasi pirmado talaga yun. So yun, so mga after 2 to 3 weeks na receive na namin yung apostille. Apostille na marriage license. Mabilis lang. Mabilis lang, hindi. Mabilis lang Siguro, within 2 months, 3 months, tapos na, di Mga ba? 1 month na siguro. 1 month. Kasi nag-file kami ng December. Ang kinakainin mo kasi Baka makalat ka, mamaya. Gagawa mo na yung pita. Hindi kasi, ang ano ko sa kanya, di ba ako masyado kasi now, gawin na natin. So nag-file ako ng mga siguro after December 15. Ang tagal niya i-fill up yung part niya. So, tapos ka na. May party pa nga kay December. Oo, busy. Ewan ko sa kanya. Hindi naman din siya mahilig mag-party. Tapos, okay, so, na-file na namin. December, na okay na yung digital license namin. Then, tinarget ko talaga na yung, pwede naman after 3 days or after 2 days, ikasal tayo agad. Pwede apply Oo, na. pwede naman agad. Pero umabot lang kami ng 1 month kasi gusto ko talaga na yung application namin, papasok siya sa 30 days na dapat na, kunyari, once na mag-release yung digital license, meron kayong 30 days para ikasal. So parang, parang may lapse kayo ng 30 days. Kasi after 30 days, pag hindi nagamit yung license, mapo-void yun siya. Wala nang visa. So, kailangan mag-apply ng panibago. Oo, kaya. Tapos, so, pinasok ko talaga siya. Kasi gusto ko talaga i-target na ikasal kami sa anniversary namin. Which is, may hinahabol kang date. may nabal ako. Ayun sana yung tatanong ko eh. Kasi, ayoko kasi may memorize. Ayoko mag-memorize na masyadong marami. Kung yung Mansari. Kung yung sa Utah yung namili ng date or kayo yung namili ng date ng kasal. Meron din yun sa na kayo ang mamimili. Kumbaga, pag nag-file kayo ng yung sa remote wedding nyo, meron yun sa parang same sa appointment calendar. Na i-click mo lang saan mo bet and anong time. Pero, mind you, parang lang siya. Yung time is, naka-base talaga siya sa I think Manila time yung parang doon. Philippine Standard Time. So, dapat mag-meet yung time dito sa sa Pinas at saka sa Yun din Utah. ang ko na yung pinili rin namin na time ng wedding namin is of course walang issue sa Utah kasi sila yung nagbigay ng schedule. Okay. Ang concern ko lang is dapat schedule ko na okay sa akin and okay din kay partner. Okay. So, baka may mga 2 choices lang yun na pwede namin piliin. Kasi ngayon sa panahon natin na technology, mas marami din kasi na technically tumatanggap ng digital na copy. Pero hindi naman lahat ng mga offices tumatanggap ng digital. Digital copy. Gusto pa rin talaga nila yung Paper. hard copy. Printed. So parang kung siguro kung ano pwedeng magamit sa digital, siguro at least kung wala kang copy as of the moment, meron kang proof na magpapakita na ito na kasal kayo. Pero kung kailangan talaga nila ng digital, ng hard copy, Magpa-print ka talaga. magpapakita talaga. Pero in regards sa print, hindi mo siya pwede i-print, magre-request ka talaga. Kaya Kasi yung hindi mo assignment siya ka. basta-basta.
Tapos yung required na documents sa Pinas, hiningan kayo ng Senomar ninyong dalawa or hindi na? Wala. Birth certificate lang tsaka passport? Wala akong birth certificate na binigay. Passport lang talaga. Oo. Kung ano to, parang yung sa point na sa pag-apply na ng visa. No, yung sa marriage pa lang. Wala. Technically sa Pilipinas, single ako. So it's like, Pag nasa Pilipinas ako, single ako. So sa Utah ka, ano? sa Utah ka lang kasal. Ay, internationally kasal kami. International. Lahat ng Country na tumatanggap or nag-a-acknowledge ng Nag-a-acknowledge. wedding or nag-union ng LGBT. LGBT, kasal kami. To simplify regarding sa again, pare-pareho lang po yung process ng long-term visa for family reunification for hetero and also sa amin na ginawa namin sa LGBT. Pareho lang po talaga. Wala po siyang pagkakaiba. Kung ano yung process ng straights, yun din po ang process namin. Ang pinaka-critical lang talaga sa application namin as a same-sex couple is yung how to prove na kasal kami or how to prove na may relationship kami. So, to simplify the actual application ng long-term visa for family reunification, divide ko siya into 3. So, personal na requirements, proof of, proof of relationship, and proof of funds. Yun lang talaga. Diyan lang talaga umiikot. Kasi, inintindi ko kasi. Ang galing mo mag-explain. Gusto ko to may mga derivation. Inintindi ko kasi yung whole aspect ng mga requirements. So, technically, tatlo naman talaga iniikutan ng requirements. Yung personal mo na mga details, personal mo and ng partner mo, ng relationship nyo, and also, kung kaya nyo ba? May funds ba kayo? Ayan. So, sa personal, of course, walang binigay na birth. NBI lang. Passport ko niya. So, copy niya. Passport ID. Yung 2x2. 2 pieces na passport ID nga. European accordingly na size. Ano pa ba? Copy ng employee card niya. Actually, yun lang talaga yung sa personal eh. Konti lang talaga siya. Passport? Passport NBI? both. NBI. Tapos, Employee card na... employee card niya. Passport ID. Tapos, yun lang. Biometrics is on the spot. Medical check-up is upon request. Pero ako hindi na ako nag-undergo. So yun yung personal documents na personal, both personal, partners to Both partners. And then, yun, punta tayo sa... An application form mo. Okay. Application form. Nakakalimutan natin lagi yan. And then yung sa proof of relationship naman. Okay. Sa proof of relationship, of course, yun yung marriage license. So sa amin, apostille. Yung galing na yun sa Utah. Yes, kung yung galing sa Utah. Kung ang target namin na country is US, no need to be apostille. Kasi Nasa US continent sila. Okay. So ang purpose ng apostille is para if yung tatanggap na country is non-US na country, i-allow nila yung document na yun. So, marriage license yun, marriage certificate na apostille dapat. So, translated din yun. Actually, hindi lahat ng document translated. Hindi mo kailangan ipa-translate. Hindi yung NBI, actually yung iba nagpapa-translate, gastos yun. Pero apostille talaga sila. Sa embassy, free yun. Libre ang NBI translation. Sa embassy, check embassy sa Pilipinas. Yung NBI is dapat apostilled by the Philippines. Yun yung tinatawag nila NBI. super legalization. legalization. Yun ang kailangan. Okay. Pero yung translation, Free yun. Free. Pumunta lang mo kayo. Hindi nyo siya, kung pupunta kayo ng embassy, hindi nyo siya kailangan na dumating doon na nakatranslate ka agad. Kasi pwede nyo siyang i-translate on the spot. Ibibigay na form yung staff doon sa Czech Embassy sa Manila. Na actually, if you fill up mo rin lang accordingly din naman doon sa parang format din ng kung anong itsura ng naka-super legalized na NBI form. Ang pinaka reminder lang talaga, dapat in Czech.
Ancient. So male is most, ganun. Ah. So isusunod mo siya ng ano, then yung format ng date, Mhm. dapat Dapat in-check. in-check. Ah. Kasi iba yung format ng date dito eh. Laging day, month, year. Whereas Okay, nalilito rin ako. Oo, nasanay kasi tayo sa Pinas na month, day, Nahirapan ako bumasa din sa Pero through time, pag nagtagal ka rin dito, pag uwi mo Pilipinas, Ano magiging sasabi? baliktad na. Nasasanay So, ko. lagi mo na, ay, mali pala yung insurance. So ayun, free po ang sa NPI. Ayun. So, going back to the proof relationship, so yung, ang pre-provide ni Yuta is marriage certificate na apostilled with letter of validity. Yung letter of validity, parang ano lang yun, supplementary document lang yun na i-imply na yung kasal is legal Mhm. sa Utah. Ano siya, talagang valid talaga siya na kasal. And parang ginagawa din talaga nila yung parang ganun yung whole context ng letter of validity. And pinoprovide yun from Utah? Pinoprovide nila? Or Kasama yun. Oo. Kasama yun talaga sa ano. Tapos, walang bayad din yun pag nag-request ka, walang bayad yun. Pag sinama mo yun sa request mo. Then, so, yun yung mabigat na requirement namin sa part namin sa same-sex, yung marriage certificate. Tapos, another proof na talagang partner kami. Ayun, kailangan talaga na yung proof of residence namin is nakalagay ako sa contract ng bahay. So, nasa Pilipinas pa lang ako, meron akong kontrata ng bahay dito. Parang doon papasok yung proof of accommodation mo. So, kung talaga magkasama kayo sa bahay, yun yung proof. O kasi pag separate kayo ng address, questionable yun sa Questionable ministry. yun. Hindi, tsaka kahit pag wala siyang na-provide na, kasi chinecheck yun eh. Oo, yung proof of accommodation din. Check nila yun kung registered Oo. na. At kung yung Kung kanino pangalan mo na dun naka-register. sa Oo. bahay na yun. oh. Tapos, so ayun, translated din dapat yun, yung dalawang na-mention ko, license and letter of validity. Tapos, invitation letter. Ito kasi, pwede naman na informal siya na invitation Kasi letter. letter. Invitation letter na naka-address to the embassy. Tapos yun, naka-translate din yun. Pero of course, yung content ng invitation letter, dramahan yun. Yung talagang, So, sarili So, gawa mo personal, yan. no? Personal. Personal. oh, yung parang, ano nyo na Dear Tita Cha. mahirap kasi, mahirap yung situation namin ng Kalayo kayo. partner sa Philippines kasi hindi naman kami acknowledge. Mahirap bumuo ng pamilya or na kaming dalawa kasi hindi naman nila in-acknowledge yung relationship namin. So ayun, parang yun yung parang emotional blackmail sa amin. Tapos paano yan, no? Tag-isa kayo ng letter? Or isa lang. Or Isa lang. Invitation lang Parang, eh. kunwari, naka-address siya sa sa embassy. Oo. Tapos, siya yung gumawa ng invitation letter, binigay niya rin sa akin. Tapos, tina-translate din namin yun. Kailangan translated din yung letter. Kasi, Parang mga pagdamdam. tapos ito, mga... Dapat yung tipong maiiyak yung ano. Oo. Habang binabasa. Sige na, na-approve Mga ko na. dear. Tapos pagtatap, nandun pa yung Parang nakakuluha eh. parang gusto ko na lang hingin yung template nila. Parang tenga. Asan na eh, template mo. Papalitan mo na lang yung mga personal data na nakalagay. Pwede nga parang Pwede i-check-check nyo na. Ang gusto ko kami. Hindi kasi mahirap kasi yun yung sa atin sa mga Pilipino, yung mangungopia ka sa school tapos ang ending, kopyahin mo pati yung pangalan. Hindi, tsaka masama nun, di ba, nagpasa na siya nung same letter, di ba? Tapos di ngayon, tumatak dun sa nagbabasa yung letter. Oo, sinabi Tapos may siya. pinasa mo rin kasi kinopya mo na. Parang naalala ko na. Wala na Panis na to. Panis na to. Wala nang effect sa akin. Reject. Ay, hindi ko madadala sa ganito. Okay. Okay. So, another proof of relationship. Ito optional na lang to ha. Photos Together. together. O kasi alam ko may parang additional yan na hinihingi yung ministry. Additional. Optional na lang. Pero technically optional na lang siya. Pero ginawa ko kasi sinama ko na. Dinigay ko na lang. Kumbaga, yung nagpasa ko dun sa embassy, ang kinuha niya lang yung mga technically yung mga nasa listahan nila, yun lang. Pero ang ginawa ko, sinama ko na lang during sa May date ba yun? Kasi di ba yung iba, kailangan kasi ang print ko na mga pictures namin, hindi isa-isa ha.
yung post ko sa Facebook, Facebook? na, Oo, nire-record din yun. kunyari, Malaysia 20-something. Tapos so nakalagay, diba, may created date yun. So, yun, tapos, actually, sa isang bond paper, ano lang, Parang collage na. collage lang. At Hindi least naman yung makikita na. picture. Hindi naman sila matutuwa. Oo. Photo album pa lang. Pwede ka na nag-story. Ano photo? Ano mo na? Anong ginawa niyo dito? Ganyan. Hoy, sana all. So, Hindi, baka kasi yung iba iniisip nila, magpapaprint sila ng isang picture, tapos susulatan sa likod. Ano yan? Ano tawag ito? postcard. Postcard. So, then another optional na requirement is remittances. Okay. So, kunyari, nagpapadala si partner sa inyo ng pera. So, yung proof ko kasi noon, via email. Kasi, well, hindi naman, kasi ako pumunta sa mga yung mga remittances center na kasi usually, bank transfer Bank usually transfer. ang remittances. Oo. Pero ang maganda kasi dun sa bank transfer na na ina-avail namin is, meron siyang email notification. So, yung lahat ng email ng Instruction. you have received. Instruction. Yun yung training ko din. Kinolodge ko rin yun. Na naka-receive ako na galing sa kanya, nakalagay yung pangalan niya. It doesn't matter kung magkaiba kayo ng bank account, basta mahalaga may Basta nakita record. Parang proof din talaga siya ng relationship na pinapadala ko Support. talaga. Sinusuportahan pala talaga din siya. Na binibigyan siya ng pera, ganyan. Yun yung mga sa proof of relationship. Tapos, punta na tayo sa proof of funds. Okay. Proof of funds, ito more on sa kanya. Ito tandaan nyo, ang proof of funds, basta long-term visa for family, Nasa check. fund ng partner mo na nasa check, hindi sa'yo. So, ano yun? COE niya, payslip niya, siguro mga bank account niya, siguro, bank statement kung meron, different kung may ipon siya. Ano pa ba? Yun. Then, pero ang ginawa namin, para at least medyo strong yung application namin. Ang ginawa ko, nag-present din lang ako ng sarili kong Account. proof of funds. Proof of funds. So I think, nag-ready lang ako nag-save ako ng at least 300,000 pesos. Na I think equivalent to 95,000 Czech crowns. I think yun yung parang nila. So, yun, nag-iba lang ako. Then, yun, rinin ko rin lang yun. Then, yun yung binigay ko sa So, then, regarding sa documents na galing sa kanya, hindi ko na po kailangan i-translate yun. Kasi, pag galing ang document sa check, Check na ang tayo. ipoprovide ng company nila is English and Czech. Czech. Same as to the accommodation. English and Czech yung contract kasi. So tipid na yun So konti lang talaga yung ipapa-translate. Kasi yung iba sa sobrang takot nila na Hindi ma-approve. as in lahat ipapa-translate. Magastos naman pag Oo, Ito i-share ko sa inyo. Konti lang yung pinatranslate ko, pero yung gastos nun, it's already 11,000. Di ba? Mahal magpa-translate. Pages Mahal yan. magpa-translate. Tapos magbabayad ka pa ng ng translation verification. Mga nasa 1.5 Czech crown. Per page yun, no? Hindi ko sure sa per page, pero parang yun din lang yung nabayaran ko sa nila. Mahal talaga yung translation kahit dati. Especially pag translated by third party. O kasi kung halimbawa Filipino, i-convert na ng English, tapos English to Czech. So, dalawang conversion yun. Yun ang maganda rin sa Pilipinas kasi majority sa mga papers natin English. English na. Oo. Yeah. So yung bank statement mo, pinatranslate mo rin siya. Hindi, kasi optional din naman siya. Hindi naman siya tayo. Kumbaga, kasi- ano lang, parang for security lang. Oo, dagdag lang na Kaya parang mo stress mabuhay sa yun. Support Support document. documents. titignan mo kasi or iintindihin mo yung idea ng family reunification is pareha talaga siya sa fiancé visa na susponsoran ka ng nandito sa Czech. Siya yung magiging dependent ka. So technically, ang babasihan talaga ni Czech Embassy or ni Czech is kung kaya ba nung nandito sa Czech na suportahan ka. So yun talaga yung pinakaano niya. So talagang majority talaga sa regarding sa proof of funds sa kanya.
And then yung sa health insurance, alam ko kasama rin yun sa requirement yung health insurance. So paano yung ginawa niyo sa health insurance? Ang health insurance, kung pag nasa Pilipinas, ang health insurance, ito at least hindi kayo ma-stress ka agad. Ang health insurance kasi hindi po kayo bibili ka agad ha. Hindi kayo bibili ka Kasi agad. tumatakbo na pag binili mo yun Mag-a-avail lang kayo ng health insurance na comprehensive health insurance na worth 400,000 euro dapat yung coverage. So, mag-a-avail lang kayo nun kapag na-approve na kayo ng visa. Upon visa printing. Okay. Hindi siya, unlike na dito ngayon sa sina-apply ko na long-term residence permit na kasama na siya agad, na dapat meron ka ng insurance. Doon, later na, pag magpapaprint ka na ng visa mo, doon lang hahanapin yung visa, yung health insurance mo. Pag may visa ka na per stamping, parang ganon. O for printing na nung yung sticker para sa passport. Saka, Hindi mo rin naman alam kung ilang buwan ang i-upload sa'yo. Oo. Kasi Kasi tumatakbo na yung insurance mo pag bumili ka Kasi importante nga naman doon, pag magpapaprint ka na ng visa, yung coverage nung insurance mo is pasok siya doon sa parang expiration ng visa mo. So kunyari, inaproban ka ng 6 months, ng 5 months. So meron naman siyang pagpipilian doon sa website din nung health insurance na good for 5 months lang. Kailan yung end date, ganyan. So yun yung titignan din lang ni embassy na okay, ang binigay namin sa kanya is kunyari hanggang ano ka lang, January 30 ka lang. So dapat makikita niya rin sa insurance na yung insurance mo is covered until January 30. Okay. O yun. Klaro? Ang dami natin na Medyo, ngayon. ang ano lang is yun talaga ang medyo masakit sa heart kasi mahal talaga siya. Mahal ang insurance. O yun, kaya nga yung parang yun yung ano rin sa akin siguro. Advantage and disadvantage sa behavior ko na masyado akong critical sa mag-isip or kunyari siguro pessimistic siguro na baka ganito yung mangyari. Ang akin kasi gusto ko lang din kasi na kung magpapasa ako, sure na. Kasi hindi naman lahat ng tao kaya magbayad. Hindi lahat ng tao may budget. Kasi yung nangyari kasi sa amin, parang it's already my last straw. Kumbaga yun yung last kung kayang ibinat kung kaya ng personal ko rin na finances na kaya ng pera ko. Kasi pag yun na-reject, hindi ko na alam kung kaya ko ba mag-apply ulit. So, Wala nang ibang para siyang one time lang to, hindi tayo pwede mag-apply ulit again. So kaya gusto ko yung one time na yun, gusto ko dapat almost perfect yung may bibigay ko na documents para sa embassy. Naka-Excel nga yung ano ko nasa Excel sheet yung parang ano ko, list of mga documents needed. Tapos naka-ano pa yun siya, naka-column na needed, yes or no. Translated, yes or no. Baka may Kasi gusto ko mag-PM na sa inyo, how to apply po. para siyang yun yung ano natin, yung checklist. Ginawa ko siyang checklist. Pag na, ano na yun siya, pag na, ang remarks nun is done na lahat, ibig sabihin, kompleto na ako. Organized talaga, no? Yung mga nasa... Siguro yun yung magandang term, organized. Nung unang makarating ka dito, kamusta yung expectation mo? Impression? Okay. Gusto ko talaga. Especially dito sa Brno, ang ano niya, para city siya, pero yung feels niya para siyang para siyang province yung feeling ko kasi napaka-slow, para sa akin slow pace. Hindi ko na-compare sa pero slow pace siya yung feeling ko, tapos tahimik siya, tapos especially kami malapit na kami sa center, ang bilis na makapunta sa sa mga so gusto ko talaga yung ambience talaga dito sa Czech Republic. Na-disappoint lang talaga ako sa arrival ko. Bakit? Anong point? Kasi ang hina ng internet sa Austria. Nasa Austria ako ang hotel. Sa Austria mo. Sa Mas Austria. malapit kasi sila sa Austria. Oo. Tapos, so,
pagdating ko sa Austria, nasira yung fantasy ko. Kasi di ba, alam mo naman, pag may na mga Expected mo na yun kakatakan. na malakas yung May naririnig ka na na Jen Madela na forevermore. Ang ending, wala, hindi dumating, hindi naman siya hindi dumating late. So ako, dumating na ako doon, saan ka na? May pa-video pa naman. Nakalabas na ako dun sa nakalagpas na ako ng immigration, nakalagpas na ako ng yung parang sa, ano tawag dun yung sa Sa bagay? customs. Oo, customs. Oo, nakalagpas na ako dun sa customs. Nandun ako talaga sa arrival na hallway. Wala, saan ka na? Na traffic pala. So wala na, nasira po yung fantasy ko na Kala ko may mangyayari ng Bale, replay mo na lang. Rewind mo na lang. Pero big girls sa check, wala akong dito sa maganda talaga dito yung maganda yung Tahimik, yung ambiance. So kung titingnan mo yung whole journey namin, kinasal kami ng January, tinapos ko lahat ng mga documents in just 2 months. Nag-apply ako ng April. Natanggap ko yung approval ng June. Lumipad ako ng July. It's almost like Just 5 months? 5 to 6 months. Ang bilis, no? Bilis. Bilis na sabi niya. Meron kang tips na may bibigay sa kanila? Sa mga gusto mag-apply ng family verification regardless LGBTQ or just a normal couple lang? So, especially yung mga nasa Pilipinas, mga kababayan natin sa Pilipinas. Ito parang talaga ito reminder. Especially pag pupunta kayo ng Czech Embassy, huwag kayong pupunta doon na masyadong maaga. Kasi wala kayong upuan doon. May schedule talaga. Oo, kanya sinabi nila na 9 a.m. yung schedule mo. Pumunta ka doon at least mga 8:35 or 8:40, 8:45. 20 minutes before. Oo, kasi huwag kayo pupunta doon ng mga 7 a.m. kasi wala po kayong mauupuan doon. Kasi siya pagpasok mo sa parang labas mo ng elevator, hallway lang siya, then embassy na. Oo, walang upuan na waiting area and medyo hindi nila Pinapapasok. bet or gusto yung idea na may naghihintay na tao. Kasi yung nangyari sa akin, doon ako sa CR nagtago eh. Doon ako sa CR naghintay. So lagi ako nakaupo for almost 1 hour or 1.5 hour nandun ako sa CR nakaupo sa bowl, naghihintay. So medyo wobbly yung building. So Okay. So once again, Charlon, maraming salamat sa mga tips, sa mga share mong idea dito about sa family unification. I'm really sure na marami kang matutulungan na mga kababayan natin dito. So, meron kang message na gustong iiwan sa kanila? Okay. Pray lang kayo na kung ano yung goal nyo na sa partner nyo na gusto nyong unificate dito sa Czech Republic. Pray lang talaga kayo na makunin. Siguraduhin nyo lang talaga na okay yung papers nyo, na walang problema, na technically kaya nyo talaga. Tapos, I hope to, see you dito sa Czech Republic. Ganun. See you na lang. And good luck sa inyo. Balitaan nyo kami pagka nakarating kayo dito dahil sa video na ginawa natin. Charlon. Yan, dito naman itatapos yung isang episode ng Diary of an OFW. At ulit, maraming salamat Thank sa you. pagbibigay ng information para makatulong sa mga gustong gumaya sa ginawa nyo. Yun, hindi na pa sa information, detailed information. So sa mga Tinatawag 1,000 viewers. I love you! yan, salamat sa papaunlak ng interview na to. Thank you, Dave, for inviting. Diary of an OFW. Thank you. Guys, see you ulit sa susunod na episode ng Diary of an OFW kung saan Ito ang kwento nyo! Yeah!